at libreng pagpapaliwanag ng mga batas sa Pilipinas, nakikita po natin ang katotohanan na marami na po yung ganitong klase ng suliraning kinakaharap ng napakaraming tao. Opo, meron pong depekto sa kasarian ng kanilang mga anak, ang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga kuya, ate, at kung sino-sino pa. At pagkatapos ay nakakagawa po ng hindi mabuti. Yan pong mga kamag-anak na yan, laban dito sa mga nagre-reklamo sa atin sa pamamagitan po ng texting. Katulad po nito, nag-text sa atin. Hindi naman niya sinabing magpasahin ng number 0916-326-7801. Alam po ninyo, masakit, siyempre, na ikaw na kamag-anak ang siya pang gagawa ng hindi mabuti ng iyong sariling dugo at laman. Lalo na ito, anak. Lalo na ito, anak. Sa ilalim po ng ating Revised Penal Code of the Philippines, meron po tayo ng tinatawag na justifying circumstance of relationship. Opo, kung ang magdedemanda o yung gagawa ng krimen ay yung pong magulang o di kaya yung mga anak ng mga magulang o anak nila, nakasama nila sa loob ng kanilang sariling tahanan at doon po sila nakatira sa isang tahanan. Meron pong binabanggit ang ating Revised Penal Code of the Philippines na hindi po pwede bigyan ng kasalanan o bigyan ng pananagot ng kriminal. Yan pong mga kasama natin, mga kapamilya natin, ama at mga anak. Kung sila po nakagawa ng hindi tama sa atin, lalo na po yung pagnanakaw o panluloko para makakuha ng pera mula sa atin. Yan po yung justifying circumstance of relationship. Yun po yung masakit dyan Yun po yung masakit dyan. Pero, kung meron pong ibang tao na nagbuyog, o di kaya ay humimok, o di kaya siyang nagsabi diyan sa inyong anak na kunin ang inyong mga pera, pagkatapos sila ay magsasama na bilang magkasama, abay, yung pong nagbuyo na yon, hindi po sakop ng pagbabawal na demandahin ninyo yung anak ninyo. Yan ang katotohanan niya. So, pwede po ninyong demandahin yung pong lalaki na nagbuyo sa anak ninyong bading o bakla, o di kaya homosexual na magnakaw sa inyo. At yun ang didemandahin ninyo. Ang problema nga lang, kailangan po nyo ng katibayan na yung lalaking yan o yung taong yan ang nagbuyo sa anak ninyo upang magnakaw laban sa inyo. Paano patutunayan? Sa ilalim po ng Revised Penal Code of the Philippines at ng Revised Rule on Criminal Procedure, kakailanganin po ninyo, Revised Rule on Evidence, kakailanganin po ninyo ng katibayan na magtuturo diyan po sa sinamahan ng inyong anak. Magtuturo sa kanya na siya ang humimok para magnakaw ang anak ninyo laban sa inyo. Pag wala pong ganyang ebidensya, medyo mahirap po yan. Okay? Sa aking puntingin, ang isang solusyon dito, dapat pong manalangin kayo ng todo-todo sa Panginoong Diyos at itulog ninyo sa dakilang lumikha ang suliranin niya. Bakit kanyo? Yung po kasing pagiging bading at pagiging bakla ay itinuturing ko, ako, si Atty. Batas Mauricio, bilang isang problemang bigay ng Diyos. Yan, problemang bigay ng Diyos. Kasi nga po, kahit na magiging bading ka, kung hindi ka naman gagawa ng kahalayan, wala naman pong problema. Pero pagka ikaw ay bading, pagkatapos gagawa ka pa ng kahalayan, meron pong malaking suliranin. Yang ganyang klase ng katayuan ng isang lalaki o di kaya katayuan ng isang babae. Bakit kanyo? Pinarurusahan po ng Diyos yung mga ganyang klase ang katayuan sa buhay. Mga bading o di kaya mga tomboy, mga T-bird, pagkatapos magsasagawa ng kahalayan, may parusa po mula sa Panginoong Diyos. Anong kahalayan? Yung pong pagsama sa ibang lalaki at sa ibang babae. Kung yan ay lalaki, kung yan ay babae, sasama sa kapwa lalaki, sasama sa kapwa babae, itinuturing pong kaparusahan ng Panginoong Diyos ng ganyang klase. At pagkatapos, pagdating ng takdang panahon, huhukumin po yung bakla o yung bading, kasama siyempre yung kanyang sinamahan, ganun din yung tomboy, yung T-bird, kasama yung kanyang sinamahang babae, at bibigyan po sila ng kaparusahan ng Panginoong Diyos. Makikita po niyan sa Aklat ng Roma, sa bagong tipan ng Biblia. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 32, mababasa po ninyo na itong mga bading, bakla, homosexual, T-bird, tomboy, na gagawa ng kahalayan, sasama sa kanilang kapwa babae o kapwa lalaki. At pagkatapos gagawa ng kahalayan, ay nilalaanan ng kaparusahang matindi na ating Panginoong Diyos. Yan. Basahin po ninyo. Roma, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 32. Yan po yung katotohanan sa mga isyu ng bading at badang. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Tuloy-tuloy po tayo. Si Batas at Batas Mauricio po inyong nakakasama. Narito mo karagdagang mga nagte-text sa atin. Yan, mag-text din po kayo ha. Kayo mga nakikinig sa atin ngayon. Dito po sa DYMS Action Radio Katbalogan. Kayo pong mga nakikinig sa atin sa DYKA, sa DXAS. At kayong mga nanonood sa cable television. At syempre,
nanonood sa Batas Internet TV. Ilalim po ng internet website www.batasmedia.com www.batasmedia.com Sa 0908-885-5364. Sabi niya, good day, Attorney Batas Mauricio. Gusto ko lang pong malaman kung ano po ang kasalanan ng isang taong nakapulot ng pera pero hindi po niya ibinigay sa pulis o kahit kanino. Ang ginawa po niya ay ginastos niya agad ang perang nakita niya kahit hindi kanya. Medyo matindi po ito. Unang-una, ang problema po natin dito, meron pong batas sa Kodigo Sibil ng Pilipinas at maging doon sa tinatawag nating anti-fencing law na kung meron kang nakita o natagpuan, hindi sinasadya at hindi mo naman ginawa ng masama yung kapwa at kinuha mo direkta yung kanya pitakan na naglalaman ng kanyang pera, meron kang tungkulin obligasyon na iulat sa barangay, iulat sa kapulisan yung iyong nakita na pitakan na may lamang pera o di kaya kahit pera lamang siya kahit walang pitakan. Yan po itinatagda ng mga batas na ito. Yan po itinatagda ng Kodigo Sibil ng Pilipinas at yan din po itinatagda ng, kung hindi ako nagkakamali, yung anti-fencing law. Ano nga ba yung anti-fencing law? Presidential decree. Nakalimutan ko po ang bilang o numero, but whatever it is, yan po kasing ganyang sitwasyon, itinuturing na tungkulin at obligasyon ng isang nakakahanap ng pera na hindi kanya, natagpuan lamang niya sa kung saan lugar, na meron siyang obligasyon ibigay ito sa barangay at pagkatapos ibigay doon po sa kapulisan kung sakasakali na makikita niya yan. Yan po yung obligasyon. Kung hindi po gagampanan yung obligasyon na yan, may magkakaroon po ng pananagutan. Yan pong taong nakahanap ng pera, nakakita ng pera. Of course, medyo mahirap na tayuan yung pananagutan yan dahil sino nga ba naman ang magsasabi na nakahanap ng pera yan o di kaya nakapulot ng pera yan. Kadalasan, pagka nakakahanap ka ng pera, nakakapulot ka ng pera, nag-iisa ka lamang. So, itatago mo na yan. Gamitin mo na ang sarili mo. Pero hindi pala tama yung ganyang klase dahil ayon sa Kodigo Sibil ng Pilipinas at ayon sa anti-fencing law, tungkulin po natin i-turn over yan diyan po sa barangay o di kaya sa kapulisan. Pag lumipas ang isang takdang panahon, nakasulat po sa Kodigo Sibil, ang pagkakaalala ko ay 30 araw at wala pong kumukuha niyan. Po pwede nyo pong balikan at po pwedeng kunin ninyo muli. Yan pong napulit ng pera at pwede ninyong gastusin. Ganun po yung aking pagkakaalala dyan sa batas na yan. Okay? Alright? Salamat sa Diyos ang ngalan ni Jesus at salamat din po dito kay 0908-885-5364 sa itong klase ng katanungan. Sa 0919-646-8138, good day, Attorney Batas Mauricio. Gusto ko lang pong isumbong, bla 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 bla. Ayoko pong banggitin yung kanyang mga isinusumbong dahil naglalagay daw po ng mga posters na hindi naman doon sa poster area. Alam po ninyo, sa bawat halalan, meron pong tinuturing na poster area. Poster area. Yan, sa bawat halalan. Yan po yung dapat nating nilalagyan ng ating mga campaign materials. Ganun po yun. Kung nais po natin maglagay ng mga posters, nais po nating ipakilala ang ating sarili bilang mga kandidato, kailangan po sumunod tayo sa reglamento, sa Omnibus Election Code, sa iba pang mga batas may kinalaman, sa mga halalan sa bansang Pilipinas, na nagtatakda ng mga lugar kung saan magkakaroon ng common postal area. Yan, ganun po yung sinasabi. Ganun po yung sinasabi ng ating mga batas sa halalan. Pagka naglagay po kayo ng mga posters o di kaya campaign materials, hindi doon sa lugar kung saan merong common postal area, maaari po kayong madiskwalipika sa inyong kandidatura. Pagka kinunan niya ng inyong kalaban at pagkatapos ay isusumiti sa COMELEC, may problema na kagad tayo. Ganun po yun. Of course, pwede niyong sabihin na yung poster ninyo o naglagay yung kalaban ninyo para kayo madiskwalipika. Di ba? Pero huwag na po nating pag-ambisyonan yan. Sumunod na lamang po tayo sa batas. Okay? Alright. Tuloy-tuloy po kayo nakikinig. Dito po sa ating palatuntunan kakampi mong batas. Okay po ba tayo sa ating signal sa Katbalogan kasamang RJ? Okay. Alright. At patuloy po kayo sumusubaybay sa inyong palatuntunan kakampi mong batas. At ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, nagbibigay sa inyo ng mga libreng payong legal at libreng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas. Yan, okay? At amin po kayong inaanyayahan, sumali po dito sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng text messages. Ang numero po ngayon ni Attorney Batas Mauricio ay 0928-438-3022. Yan po yan, 0928-438-3022.
3022. Yan po yung ating